God bless you both. Touch up. And there is Fulton able to catch Figueroa as he came in with the Figueroa back. And we see Fulton kind of throwing the jab. Boxing update. Rematch ni Brandon Figueroa versus Stephen Fulton. I-breakdown natin mga katropa. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Sa kanilang unang pagharap ay parehong undefeated noon si Brandon Figueroa at Coolboy Stephen Fulton na naganap noong November 27, 2021. Sa kanilang unang pagharap ay nagharap sila sa Super Bantamweight Division at 3 taon mahigit ang nakalipas, ngayon magaganap ang kanilang rematch sa Featherweight Division na mga katropa. Hawak ngayon ni Brandon Figueroa ang WBC Interim Belt. 28 years old sa kasalukuyan, 5'9 ang kanyang tangkad at mayroon itong sukat na 184 cm reach. Orthodox stance itong si Brandon Figueroa. At titingnan naman natin yung statistics ni Stephen Fulton mga katropa. 30 years old na si Stephen Fulton sa kasalukuyan mga katropa. 5 foot 6 inches and a half ang kanyang tangkad at mayroon itong sukat na 179 cm reach. Naka-orthodox din ang kanyang boxing stance mga katropa. Ang huling 3 laban nitong si Brandon Figueroa ay naganap noong July 9, 2022. Laban dito kay Carlos Castro at panalo siya by 6-round technical knockout na sundan laban sa ating kababayan na si Mark Magnetico Magsayo. Naganap noong March 4, 2023 at panalo ulit siya by 12-round unanimous decision. At yung panghuli, laban kay GC Magdaleno mga katropa, naganap noong May 4, 2024. Panalo siya by 9th round knockout mga katropa. At dito sa paparating nilang laban, kontra kay Stephen Fulton mga katropa, maganap dito February 2 ngayong taon. At sisilipin naman natin yung boxing statistics ngayon ni Stephen Fulton mga katropa. Mayroon itong professional boxing record na 22 wins, 8 wins coming by way of knockout, 1 talo lamang nakuha niya. Yung kanyang talo alam naman natin kaya Naoya Inoue mga katropa. Kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong mga katropa, ito paparating laban sa kanilang rematch ay pangalawang laban ni Stephen Fulton sa Featherweight Division mga katropa. Pagkatapos ng kanilang unang pagharap ni Brandon Figueroa mga katropa ay mayroong laban itong si Stephen Fulton kontra kay Daniel Roman. Naganap noong June 4, 2022 at dito nanalo siya by 12-round unanimous decision. At nasundan ito kay laban kay Naoya Inoue naganap noong July 25, 2023 at dito nakatikim siya ng kanyang kauna-unahang talo sa kanyang boxing career at natalo siya by 8-round technical knockout mga katropa. At yun, pagkatapos ng kanyang talo kay Naoya Inoue ay nagdesisyon itong umakyat ng division sa featherweight mga katropa at naganap noong September 14 taong 2024 at kanyang nakakalaban ay si Carlos Castro. Panalo siya by split decision, 10 round yung laban mga katropa at dito nakatikim ng pagbagsak itong si Stephen Fulton laban dito kay Carlos Castro mga katropa. At tandaan natin itong si Carlos Castro ay tinalo lang ni Brandon Figueroa by stoppage yun mga katropa. 6-round technical knockout yung panalo ni Brandon Figueroa laban kay Carlos Castro mga katropa. So ngayon, sabay-sabay natin sisilipin yung kanilang mga performance pagdating sa Featherweight Division mga katropa at doon mag-decide tayo base sa ating obserbasyon sa kanilang galawan kung sino yung mas nakakalamang at mas pabor na kung saan natin pipiliin yung ating tatalpakan mga katropa. Tara, ating panoorin. So mga katropa, habang pinapanood natin yung kanilang mga laban ay magbibigay na tayo ng 3 key major factor. Unahin natin yung power. So dito sa aking sariling opinion, sa aking obserbasyon mga katropa, lalo na't unang sumampa dito sa Featherweight Division ay itong si Brandon Figueroa. At maliban sa una siyang sumampa, by nature mga katropa, kung babasihan natin yung complexity ng pangangatawan at base na rin sa performance, mas lumalamang talaga sa power, in terms of power mga katropa, itong si Brandon Figueroa.
Subalit alam naman natin na hindi ibig sabihin na kahit mas malakas bumanat itong si Brandon Figueroa ay panigurado na makuha niya yung panalo. Hindi po ganon iyon mga katropa, no? I-breakdown na natin na siya yung lumalamang pagdating sa power. So sa pangalawang factor mga katropa ay ang speed and footwork. So para sa akin mga katropa, di hamak na klaro naman ito, no? Mas mautak, mas magalaw itong si Stephen Fulton. So ibibigay ko sa kanya yung pagdating sa footwork mga katropa. At pagdating naman sa speed mga katropa, no, pag dito sa hand speed, mabilis din naman itong si Stephen Fulton. Yung bitaw na estilo ng pagbitaw nitong si Brandon Figueroa mga katropa, hindi ganun kabilis yung kamay nito, pero mabigat kapag tumama. Hindi rin naman mabagal, pero kung i-compare natin dito kay Stephen Fulton, mas mabilis yung pagbato ni Stephen Fulton ng mga banat at yung kombinasyon. Yun nga lang, pagdating sa impact, mas pabor talaga itong si Brandon Figueroa mga katropa, no? So yun, pagdating sa power, bibigay ko kay Brandon Figueroa. Sa speed and footwork ay dito tayo kay Stephen Fulton. At dito sa pangatlong key factor mga katropa, no, ay ang endurance at durability. So dito sa endurance and durability mga katropa, since kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ko nga kanina na pangalawang laban pa ito ni Stephen Fulton sa featherweight division. At yun, sa unang laban, nakita naman natin na laban kay Carlos Castro, hindi maganda yung kanyang performance, no? In fact, nakatikim siya ng pagbagsak doon laban kay Carlos Castro mga katropa, no? At idagdag pa natin na nakuha niya yung unang pagkatalo by devastating knockout laban kay Naoya Inoue, ano? At baka rin may lamat na itong chin o yung panga nito si Stephen Fulton mga katropa. At yung impact niyan, baka kung matamaan ulit ng sulid, alam naman natin na mas mabigat bumato itong si Brandon Figueroa compare doon kay Carlos Castro mga katropa, no? Yung pagkasulid ng kanyang panga, yung questionable dito pagdating sa featherweight mga katropa, yun na nakitaan natin siya ng kahinaan, no? In fact, bumagsak na siya laban doon kay Carlos Castro. At dito sa paparating na laban, kailangan talagang dubli ingat siya dito at i-cautious siya bawat galaw mga katropa. Ang tanong lang, cautious ba siya hanggang matapos yung 12 rounds? Kaya ba niyang isustain yung kanyang focus at alertness laban dito kay Brandon Figueroa simula umpisa hanggang sa pagtatapos ng laban mga katropa? Yun yung matinding tanong dito mga katropa, kung kakayanin ba ni Stephen Fulton, dahil ibibigay ko talaga yung pabor pagdating sa endurance at durability dito kay Brandon Figueroa. Idagdag pa natin na in terms of titingnan natin yung history ng kanilang laban o in terms of damage na natanggap sa kanya-kanyang professional boxing career nitong dalawang boksingero mga katropa, ay di hamak mas damage itong si Stephen Fulton mga katropa, no? Dito naman kay Brandon Figueroa ay presko pa ito, ano? Nakita naman natin sa mga previous na laban, hindi siya napuruhan ng ganun katindi mga katropa sa mga nakaraang laban. Kaya pagdating sa endurance at durability na factor mga katropa, ay dito ko ibibigay yung pabor kay Brandon Figueroa mga katropa, no? Klarong-klaro yan kay Brandon Figueroa pagdating sa endurance at durability. At update na rin sa online betting sports mga katropa, no? Lumalabas na ngayon sa bagong update, yamado na itong si Brandon Figueroa mga katropa. Nung sa medyo malayo-layo pa yung laban, ay yamado pa noon si Stephen Fulton ng Bagya. Ngayon ay bumaliktad na. Pabago-bago kasi yung betting odds mga katropa. Ngayon ay pumabor na itong si Brandon Figueroa at underdog na sa paparating laban itong si Stephen Fulton. So yan, boxing prediction, sino yung mananalo? Sa tingin ko mga katropa, ibibigay ko yung aking pabor dito kay Brandon Figueroa pagdating sa kanilang paparating na rematch mga katropa. Sa kadahilanang dito ako titingin sa pangmatagalang laban mga katropa, pabor talaga dito kay Brandon Figueroa, no? At saka idagdag pa natin na yung mentality na gusto talaga nitong makabawi. Close fight lang yung kanilang unang laban mga katropa. At pagdating dito ko ibibigay yung aking prediction, talaga nakafocus ako dito pagdating sa gaano yung pabor ni Brandon Figueroa sa endurance at durability. Idagdag pa natin yung tindi nito, no, sa volume panser kasi itong si Brandon Figueroa mga katropa. Yun yung isang alas din niya dito
dadalhin niya sa deep water, no? O sa dadalhin niya sa mahabang labanan talaga. Papaguri niya itong si Stephen Fulton. Yan yung isa sa nakikita kong magiging tema ng paparating na laban, mga katropa. Kayo mga katropa, ano sa palagay ninyo? At sino sa palagay ninyo yung papabor ninyo sa paparating na laban? Dito ba kayo kay Stephen Fulton o kay Brandon Figueroa? Paki-comment nyo na lang, mga katropa. Hanggang dito na lamang yung aking boxing news update sa inyo. Hanggang sa muli.